Hi guys, Mommy Park is here and medyo dim lang ng konti ha kasi yon. So in today's video, since napag-usapan na rin lang natin ang POS at nag-concern sa atin si Sir Ricky Añuevo, pag-uusapan po natin ang ating business with using POS machine and with compliance with the BIR. So, napakagandang topic mga kasari. Oops, baka narinig nyo ang BIR, hindi na kayo nakinig. So, para sa mga nagle-level up na mga retail sari-sari store or groceries, makinig po kayong mabuti. Napaka-importante po ng ating pag-uusapan in today's video. At dinidisclaim ko na pauna pa lang ang ating video or ang ating topic for today is nagkaroon lamang ako ng mga hapyaw na pagsasaliksik tungkol dyan. Although meron na akong knowledge about it, kaya hindi ko siya ginagawa. So more broad explanation ang ating i-discuss today, no? But before that, beforehand, syempre mag-ano muna tayo. Sige, mag-ano ka? Mag-shoutout muna tayo. So without further ado na agad tayo. Wait lang guys ha, magmo-monitor lang ako ng camera kasi magsusukli ang ating mahiwagang tindera. Ayan. So, maraming salamat po sa mga nanood ng ating video tungkol sa ating pinag-usapan tungkol sa 25k sales ni Ma'am at saka ni Ma'am ST at ang POS na parang gusto nga niyang magkaroon. So, dahil iyan ay kaya ko lang naman nalaman, ay merong kunda kasi na kung sino man subscriber ka, viewer ka, lumabas ka na ikaw bakit binura mo ang iyong comment, 'di ba? So, natatakot ba na maputakte ng mga ng mga alam nyo na, ako nga na vlogger na pinuputakti ako minsan ng mga viewers nung minsan nagkaroon ng issue no. So, hindi naman issue ang pag-uusapan natin for today. So, syempre, kailangan learnings ang ating fokusan kasi tulad nyo, tulad ko, nagnanais tayong umasenso at guminhawa ang ating everyday operations. Okay. So, at malalaman nyo sa dulo ng video kung bakit maraming mga negosyante na kahit milyon-milyon na ang stocks, ang kita, why they choose na mas padaihin pa, mas paramihin na lang ang mga tauhan compare sa mag-comply kay BIR. So, makinig mabuti. So, eto nga, shoutout muna kay Carjin Sumapong, kay Malu Aguirre, na nagsik ng advices sa atin. At marami nga naman daw siyang na-realize at naisip, na i-consider na hindi pa niya naiisip nung siya ay nag-aral sa kanyang feasibility studies when it comes to her new branch na pinaplanong i-put up. Teresita Baron, Ellen Pilar, Mama Neng's Vlog, Winnie 07, Kategeya 1111, sino pa ba to? Si Sienna Palma, Clarissa Aragit, Beliana Santos, Marvita Arau. Ayan. Okay, so basahin natin yung kay Sir Ricky Añuevo guys ha, para mas maano tayo. Okay, ang tanong ay ang tinatanong or kino-concern ni Sir Ricky Añuevo, sabi niya, always watching Mommy Park about POS. Yung wife ko inopera ng Unilever na maglalagay ng POS Verasa system daw. Medyo hindi ako agree dahil narinig ko po sa'yo na dapat nakaregister sa BIR. Nakausap ko naman yung ahente at ang sabi, ongoing yung application ng registration sa BIR. Napaisip tuloy wife ko kung itutuloy pa o hindi na. Okay, I am not going to say here na ituloy mo or wag mong ituloy. So, bibigyan kita Sir Ricky, pag nilayan mo ang video na ito at sa wife mo, na maintindihan ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng POS sa ating tindahan. So, tulad ng sabi ko nung nakaraan, maaari tayong maka-avail ng POS outright, mga POS machine outright, na wherein we don't have to register it to BIR. Kasi, kung inventory management lang naman at sales para magkaroon tayo ng mas close to exact monitoring of our sales and inventory, maganda siya. However, I am not encouraging you guys to display it sa inyong harap ng tindahan or yung visible sa tindahan. Why? It is because once na magkaroon ng tax mapping and once na makita na meron kang POS machine and if it's not registered and
hindi BIR accredited ang pinagbilhan nyo niyan, ay magkakaroon kayo ng napakalaking penalty. Ang penalty and surcharges, 50K to 500K lang naman. So, dapat po ay naiisip natin. At hindi lang po iyan. Just if ever man na you are willing to comply with the BIR, eto po ang mga dapat nyong i-consider. Si BIR po, kapag po nag-apply kayo ng pagka po iniregister po natin yan kay BIR, 1907 po ang ating pifill upan na form. And yan po ay may dalawang klase. Meron po kasing POS machine na hindi siya nakakas o CAS o yung tinatawag na computerized automated system. Meron pong tinatawag po na mismo talagang sa software lang. So usually, yun yung mga tinatawag na traditional na POS machine. Now wherein, ang disadvantage naman yan is every time na you want na magkaroon ng update at iayos ulit ang nasa laman ng iyong POS or ng iyong software or program, yan po ay tatawag po kayo ng magre-repair or mag-aayos kung saan nyo po nabili. And mostly yan ay may bayad and may subscription. Okay? So when it comes naman doon sa parang medyo modern, no, e-sales, POS na modern, yung iba cloud system pa ang gamit. So ang kagandahan niyaan, hindi lamang po sa internet siya depende, also the POS na sa POS na traditional, merong pwedeng hindi ka na dumepende sa internet. At yun nga lang, ay tatawag ka palagi ng mag-a-update at mag-maintain ng iyong POS machine. Dito naman sa ating modern POS machine na may with the system, no, na software, with a modern software, ang kagandahan dyan, even without internet, even you are in remote area, you can still make it easy na magkaroon ng update, no? Nag-automatic update, pwede mong mabago ng ikaw lang, basta alam mo gawin, carry na. Okay? So, yun ang kainaman ng mga modern POS with a modern software ngayon. Okay, now, when it comes to BIR, so, i-register nyo po iyan sa yung serial number nyan at syempre, kailangan malaman kung accredited yung nag-supply sa inyo ng POS machine. Kailangan lahat yung mga dokumento na kailangan nila ay ma-provide mo. Pangalawa, pagdating naman po sa sistema niya kung paano ka magkakaroon ng sales report. Kung ang inyo pong sistema ay merong nare-reset, resetable siya. Bago nyo pa siya ma-reset, kailangan pong ma-print out ang inyong mga reports kung magkano, yung reports kung ano ang nahandoon sa loob ng POS machine. Kung ang POS machine nyo po ay doon nakikita ang pasahod sa empleyado, ang sales, ang total sales nyo, and also the inventory. So, kailangan po, lahat po ng mga yan ay ipapasa mo pa. Prior pa to that, bago po mag-operate o gamitin ang isang POS machine, kailangang i-print out po muna ang nasa loob niyan. Ibig sabihin yung parang start-up niyan, no? Na kung ang iyong POS machine ay ilan ang updated niyan, yung inventory. Kasi doon makikita din yung mga nabenta mo, kung ilan ang nabenta, kung ilan ang stocks. Doon, ipiprint out mo muna ang paunang niyan bago mo magamit ng actual operations. Ganun po kahigpit kapag ka po naka-BIR. Okay. So, ang alam ko, I'm not that so sure kung monthly, lalo na kung may withholding tax, kung monthly ang report. Ang alam ko po kasi pag may withholding tax, may monthly report ka. So, napakadaming file na ginagawa. And another thing is, kapag ka po, every time na magpapa-update, nasira, ipapagawa mo, tatawagan mo kung sino ang gagawa, pati sila involved. Why? Kasi kailangan ipasa mo lahat ng report niyan. At meron lamang mga specific officer sa BIR ang sila ang nakatalaga pagdating sa mga POS, lalo na sa mga customized. Kasi they are going to monitor that. Hindi ka makalulusot. Ika nga. Tulad ng sabi ko nung nakaraan, wala diyang lusot. Dahil bago mo din i-reset yan, hindi mo yan basta-basta po pwedeng gawin kasi kailangan ma-audit muna. So, ang daming involved na person. Okay? So,
Yon yung mga disadvantages niya. Marami siyang hanash sa buhay na gagawin. Okay? So, pero bakit ang mga malalaking supermarkets and mini-marts nagagawa yan? Kasi ng ganyan para sa kanila, nag-hire sila ng tao para gawin pa yan. Para gawin lahat yan, ayusin. Tayo ba kung ganito lang naman na bumebenta lang naman tayo ng 10,000, 20,000, 30,000 in a day. Tapos mag-PPOS ka. So, are you willing to do all this hanash ng mga taga-BIR? Kasi if you cannot mapapanindigan yung mga ganitong bagay-bagay when it comes to legalization and complying with the BIR, think about it. Okay? So, yun lang naman yun sa akin. Okay. So, punta muna din tayo kay Sir Ricky Añuevo na ang sabi niya, yun daw ay POS Verasa, sabi ng taga Unilever, at ongoing na yung application sa BIR. Medyo delikado yan. Kasi kapag ka ongoing pa lang at na-tax map ka, yari ka pa din. Ikaw ang mapeperhisyo. Actually po, ang pinaka basis or pinaka-goal lang din naman ng Unilever, kaya nagkaroon sila ng mga ganyang pa-echos, it is because just to monitor kung gaano karami ang mga nakukuha mong produkto sa kanila. Kasi syempre, i-record mo yan. Tapos, paano po kung sila ay nadedetect nila kung ano ang nasa loob ng iyong inventory. So, titingnan nila kung ano ang mga tinatangkilik mong mga produkto. At syempre, mas sila na dapat ang mga produkto nila ang highlights na nahandyan lagi sa POS mo. Just saying, no? Just lang naman. Kasi I don't think so na magkakaroon ng marketing strategy ang isang malaking kumpanya para lang sabihin na natulungan ka to have a POS machine wherein you as a sole proprietor, you can provide that kung maganda na naman na ang takbo ng negosyo. So, there is always a marketing strategy when it comes to that, no? Hindi yan po pwedeng sasabihin mong nilibre nila, binigay nila sa'yo dahil marami kang umorder ng kanilang produkto, but of course, there is always a reason behind it, diba? So, kailangan may mutual benefits, okay? So, that is how the business goes, okay? So, bukod pa dyan is paano ang magiging sistema niya. So, syempre, tatawag ka ng taga Unilever if there is something wrong. Kung mag-a-update ka, kung maraming hocus-pocus. Same as kung hindi mo i-avail ang pinapa-POS ng isang kumpanya. Actually, nagtanong pa nga ako niyan kaso hindi naman ako sinagot ng maayos sino ba to? Si Soy Sing? Alam ko si Soy Sing. Meron din siyang paganyan, ang alam ko. Hindi ko sure kung si Soy Sing nga yun. May paganyan din siya. May pasuki, loyalty card pa nga Hello? I know, right? Okay. So, yun nga. And also, wala kang lusot, diba? Wala kang lusot. So, dadating na ngayon sa punto na halimbawa, may bumibili. Dumating ka dun sa punto na na-detect nila na ikaw pala ay nagse-sales na ng more than the threshold annually. Ano ang ibig sabihin ng Mommy Park? Makikita nilang, masisilip nila doon na ikaw pala ay nagti 3 million sales na mahigit in a year. So, matik yun, di naman nila iniintindi ang iyong mga deductions because they are always after the gross sales and not to your allowable deductions. So, ibig sabihin, pag nakita doon na ang iyong store ay nag-gain ng sales ng more than 3 million in a year, sila mismo, makikita nila yan, madedetect, you are going to switch into VATable na wherein kung nanggaling ka sa non-VAT. Okay? Nagets po ba? Kasi, isipin mo kung halimbawa, magkakaroon ka ng sales na 30,000 a day. 30,000 times 30,000 a day, times mo na lang sa 30, meron kang 900,000 in a month. Times mo sa 12 para sa isang taon, meron kang 10,800,000 annually gross sales. Magkano lang ang threshold? 3 million. So, matik, lilipat ka ng VATable. Sa VATable, hindi ka po pwedeng mag-apply ng BMBE or yung Barangay Micro Business Enterprise para ikaw ay magkaroon ng special deductions. Hindi rin advisable na i-apply mo ang 8% para sa iyong tax due dahil napakalaki po ng babayaran mo talaga.
Aside from that, ang 8% po ay mas advisable lamang sa mga hindi lumalagpas ng 250K annually income or gross sales. Okay? If purely business ang pinanggagalingan ng iyong income. Okay? Kung kahit mixed income earner ka, same pa din. No? So, hindi mo maabil si 8% din basta-basta at mas malaki din, disadvantage. Kung gagamitin mo naman ang 40% OSD or optional standard deduction, baka yung expenses mo pala ay more than 40% pa, disadvantage sa iyo yun dahil hanggang 40% lang ang kaya mong i-declare. So, yan po yung mga ibig sabihin ng deductions. Now, let's focus on the gross sales, no? Yung total sales mo lang. Doon nagfo-focus si BIR dahil doon malalaman kung magkano ang declarations mo. Okay? At kung ano ang tax due na para sa iyo. So, kung magkakaganoon, vatable ka. So, paano mo ngayon yan mapagtatagumpayan dahil vatable ka? Di syempre, ipapasa mo yan sa customer. Kung mapapansin nyo po, ang mga resibo natin na mga legit na mga galing sa POS machine, makikita nyo may 12% vatable. Sa atin po pinapasa yan ng mga supermarkets, ng mga suppliers. Okay, so meaning to say, paano mo gagawin yon? Retail ka nga lang. O paano ka lalaban doon? Ngayon, why these big businesses can able to do the 12% vatable charge to customers or consumers? It is because ang mga supplies nila, nakakadil sila ng mas mura kaysa sa ating mga normal lang na mga ganitong groceries, wholesalers, no? Bigyan ko na po ng sample. Si PMFTC o ang aking ahente sa sigarilyo, they can able to give me less than 155 or 156 per pack ng sigarilyo. They can give me like around 147 or 145. Kung ako po ay o-order in a week ng worth of 250K na sigarilyo. Sigarilyo lang ba ititinda ko? 250K sa sigarilyo na. Kutakot-takot na groceries na ang malalagay nun dito. Okay? So, kaya yung iba na mga malalaking wholesalers, mini-mart, and supermarkets, they can able to do that kasi ang kalakaran sa merkado na sa kanila manggagaling na malalaking supermarkets, mag-i-start yung 155 or 156 per sigarilyo. Sa akin, na nagtitinda, yun na ang pasa ng ahente, direct na sa ahente. Pero sila, pasa na nila sa mga mamimili kahit sino. Why? It is because millions ang deal nila. So they can able to give that, yung kalakaran sa pinakamura, sa wholesale price. Kaya nilang ibigay. Ako, makakaya kong ibigay ang 155 or 156 na sigarilyo ng Marlboro if ako ay mag-aabil ng 250K amount every week kay PMFTC. Yun po, kaya ganoon. Swable na po pwedeng ma-mark up at with the vatable charge ay naipapasa nila kay customer. Okay lang. Pansinin nyo din bakit ang mga Alphamart, 7-Eleven, may mga VATs. It is because ang kanilang markup ay napakataas. Mataas ang profit margin, mataas ang markup nila. At aside from the fact na may mga tauhan at saka syempre yung establishment maganda, may aircon, no? So that is why na parang naging normal na lang na talagang pag sa mga ganong kabibili, mataas ang presyo. Paano tayong mga maliliit na wholesaler and retailer? Hindi natin kayang lumebel sa ganon kasi naghahari muna lang tayo ng pagtubo, no? Tapos plus the fact pa may mga kalaban. So hindi siya magiging advisable. So now mapapaisip kayo, bakit nga ba yung mga 3% non-VAT na mga negosyante, malalaki na ang mga milyon ang mga deals nila at ay hindi pa sila nagiging vatable. It is because yung kanilang yung obligations to pay ay napakabigat talaga, no? So hindi basta-basta yan. So pag hindi mo alam ang kalakaran sa taxing, you are always doing things stupid. Tandaan nyo yan. Napaisip lang kayo dahil tingin nyo, ganoon, ganyaan, kung walang nag-advise sa inyo, you are in a stupid thinking. I'm sorry to say the words, but that is the truth and real talk lang tayo rito. Okay? So,
Kaya, yung mga iba na kahit magaganda na ang negosyo at malalaki, they are just able to make dami-dami na lang ng tindera or mga tauhan. Kesa sa naman ma-compromise sila sa tax na napakalaki. No? Kasi mas makakatipid sila doon sa bagay na hindi na maraming etyos-etyos. Okay. Another thing with that is yung pagdating po dyan sa POS na yan, halimbawa po, pag-usapan natin kung magkakaroon ka in the future ng branches. So, kapag ka po tayo sa registration ng negosyo at meron tayong branch, ang gagawin lamang po dyan, hindi at under ng ating tax identification number, kung mapapansin nyo po, kung wala pa kayong branch, yung dulo po ng code, ng branch code ng ano nyo, ng ano ba tawag yan? Ng inyong TIN, 000. Kapag po may branch kayo dyan, magiging 01 yan, or kaya 2, 3, ganyan, 02, ganon. So, ibig po sabihin nun, may mga branches na kayo. And you can able to have their own registered name ang bawat branches nyo. Halimbawa po ako, nag-branch out ako. Nilagay ko po doon, Lola Park Sari-Sari Store. Pero nasa under ko po ng taxing yan. Branch yon. Okay, magkabukod po ang registration, business registration ng mga bawat branch. Bukod ang DTI, bukod ang barangay, bukod ang mayors, bukod ang BIR, bukod ang kanyang mga books of accounts. Pati resibo, magkabukod. Even if it is same registered name doon sa iba branch out natin, magkaiba pa rin sila ng lahat-lahat when it comes to legalization. Doon lamang siya papalo sa iyong tax identification number. It is because when the time comes na magkakaroon ka ng pagbabayad annually when it comes to your income tax return, doon po siya mas mamamodified or mas makikita. Okay? So, branch out. So, pag may POS kayo sa branch out, ibig sabihin po niyan, kung hindi po ginagamit ni branch ang same system and same ni office, hindi i-adapt ng isang branch ang headquarters or main office ng inyong negosyo, kung hindi niya i-adapt ang CAS o yung computerized automated system ng branch nyo, another na naman yan na kailangang lahat na naman ay i-register nyo. No? At kung sinong company ang kinuhanan nyo ng POS machine. Another report din yan, pagka nasira, kailangan yung taong nagumawa, kailangan nakareport lahat yan. Lagi po kayong merong sworn of declaration. Ano po ba ang ibig sabihin ng sworn of declaration? Panunumpa na dinedeklara mo na lahat ng nire-report mo at sinasabi mo sa mga documents na pinapasa mo ay may katotohanan. No? Di ba may nakalagay, nothing but the truth. No? May mga ganon. Sworn declaration and notarized. So, ang daming etyos, di ba? O, pag-PPOS ka pa ba basta-basta? No? So, kaya po, nagagawa ng mga malalaking yan, na may mga branch, kasi they have head office that can do all the accountings. Tayo, ganito lang tayo ba't magaganon pa? Diba? May mas malalaki pa nga sa atin hindi nga ginagawa yun Kasi, hindi nga yun practical. Diba? Hindi siya normal na ginagawa, ika nga. So, ganon pagdating sa branch pa. Tapos, may bukod pa siyang report. So, napakaraming hanas nga sa buhay. Diba? Imaginein mo how many paperworks and how many compliance ang igagawin. Just a piece of advice, guys, kung dadating kayo sa punto ng ganyan, kung pangarap nyo pa rin talaga na magkaroon ng POS machine, there's nothing wrong as long as, or there's no masama with that, as long as i-keep mo na lang sa tago and wag mo na lang i-display, para lang ma-experience mo ang ganyan. So, pag-usapan natin kung paano babangga. Hindi po ibig sabihin na meron po kayong POS machine ay hindi na po nyo kailangan ng libro. Ang mangyayari lamang po is kung sakaling nagkataong meron pa rin kayong official receipt ng yung invoice at meron kayong POS na registered, ang alam ko po kasi dyan, mamimili kayo kung talagang ang magiging resibo nyo nang ini-issue kay Tomer ay yung talagang naka-POS na. So, yung sa POS na resibo, so,
kailangan po yung mare-record doon mismo or mare-record, makukulik na data ng inyong POS machine ay babangga, lalo na yung sales, babangga po sa inyong books of accounts. Nagigets nyo po ba? Dahil once na hindi po iyan nag-reflect sa inyong books of accounts, penalty. Napakarami nyo pong magiging penalty once you have no knowledge about it. Tandaan nyo po yan. Just a piece of advice mga kasari, mga kanegosyo. Okay? So, kaya po, kahit may POS machine, as long as meron tayong mga books of accounts, we have to make sure na ang ating books of accounts ay nasa premises kung saan nasaan ang ating negosyo and also kung nasaan ang ating POS machine. As well as when if we have a branches, kung ano po ang books of accounts ni branches, dapat nahandun din po sa kanyang premises. Hindi po yan pwedeng itago sa main office. Dahil once na magkaroon ng tax mapping, paktay kayo dyan. At pag di nakitang nag-reflect kung ano ang nasa POS nyo at ang inyong mga libro, paktay pa rin kayo dyan. Okay? Nagigets na po ba? Ngayon, mas malilinawan kayo. Ay, naku mami, ang sakit pala sa ulo nun. No? Actually, hindi naman kung matututunan nyo, sa totoo lang. Kasi ako, syempre, dadating ako sa punto, mangangarap ako na someday, I would like to do that. Kasi ibig sabihin, no, nagpapakita iyon na talagang hando na ako sa level ng negosyo ko na yun na ang kailangan. But for now, na ganito, hindi siya talaga kailangan. It's not practical. No? So, also, if meron kayong POS machine at na-tax map kayo and you were just saying lang naman na just for easy transactions lang at hindi naman intended talaga, just in case lang ha, ito tip, kailangan automatic yung nahandon sa POS machine nyo, babangga doon, nire-resibuhan nyo na agad. Or kaya, nag-i-issue na kayo agad ng resibo. Ibig sabihin, madiwara. Anong ibig ko sabihin? Isipin mo, na meron kang cash register o POS na hindi naka-register. Ngayon, na-tax map ka. Kailangan, para hindi ka mag-penalty, kung ano ang nakita doon sa POS machine, just in case na makalikot nila yon, kailangan up-to-date na resibuhan mo din sa iyong manual invoices. Sa iyong resibo. Diba? Sa nabi resibo ko, nandito yun eh. Kailangan, mabangga mo agad-agad. Ngayon, mas madiwara iyon, mas matrabaho iyon. Isipin mo, kaya ka nga nag-POS para madali trabaho mo. Tapos pagkatapos nun, lilipat mo pa agad. Ilan ang mapapunch mo? Ilan ang matatapos mong transactions? Kung meron ka 10 transactions na naganap doon sa iyong POS, more than pa, babangga mo sa resibo ngayon. Pagbangga ng resibo, ang dami mong nagamit na resibo, hindi naman pwedeng hindi mo i-declare yun. Kasi kapag na-tax map ka at hindi yun nagkatugma-tugma, pati sa libro mo, paktay ka na naman. Kutakot-takot at patong-patong na mga penalty and surges ang aabutin mo. Diba? So, just a piece of advice. Okay? So, sana ay may natutunan tayo sa ating lesson for today. Kainaman na rin na nag-stick sa atin ng nagkaroon din ng comment sa atin si Sir Ricky Añuevo. Nang sa ganun ay mas malawak pa nating napag-usapan ng tungkol dito. Actually, hindi super 100% complete, kaya dinidisclaim ko ang video na ito na naibigay ko sa inyo ang lahat-lahat pa ng informations. Kasi sa totoo lang, if I am going to dig deeper to that information, no, kasi ang binasa ko na, diretso na sa sinabi ng BIR, website na ni BIR. If I'm going to dig deeper to that, napakahaba ng aabutin ng video natin. And at the same time, is lalo kayong kakabahan. Okay? So, magkaroon tayo ng medyo konting, dyan. So, ngayon, magkakaroon kayo ng idea. Bakit mas gininanais na lamang ng mga malalaking negosyante kung napapagod sila at nahihirapan, na mas dagdagan na lang ang tao kesa magganyan-ganyan pa? Diba? Bakit mas nanaisin nila? Laki mong wholesaler, bumebenta ka ng mga 50 to 100,000, 200,000 a day, pero hindi ka pa naka-POS machine. Why? Pero tindera, ang dami mo. Why? That is because of those hanash na kailangan nating i-comply kay BIR. Paano kung if you are not prepared yet for being a vatable business? Wala kang lusot kung may POS. Makikita dyan, if you are exceeding the threshold 3 million above. No, if you are exceeding gross sales ng 3 million above, dematic, pasok ka na sa vatable. Hindi papayag ang BIR na hindi ka mape-penaltyhan pag nakitang ganyan. Kailangan ina-apply na yan sa vatable. Okay? Ngayon, ano ang mga kagandahan na nag-iingat tayong mga maliliit, nag-iingat tayo sa mga pagkilos natin ng ganyan at desisyon? It is because ang kagandahan kasi is pagdating sa pagre-resibo, kung sino manghihingi, saka lamang natin bibigyan. Tapos tinaas pa threshold na 500 pataas, saka palang pwedeng resibuhan. But if the customer insisted even below threshold 500,
kailangang ibigay natin ang resibo kasi karapatan nila yon. So ako, I am more than willing to give receipt. Hindi ako natatakot kasi I have all the legal things. I have the stuffs to provide. Gusto nila ng resibo, ng invoice, I have that. I can provide that. May libro ako dito, nahan dito. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, hindi ako pwede na sa tindahan, wala akong opisina. Kasi dito nagaganap lahat ng mga ginagawa kong paperworks at ang mga pinag-aaralan ko. Hindi po ba kayo maniniwala? Ito, nung magbasa po ako at mag-research po ako nung bagong mga inamend na mga batas ng tax ng tax ease of paying tax, pinrint out ko yung PDF, napakarami pala at iba't ibang tungkol sa iba't ibang klase ng mga batas na napapaloob dito sa taxing. Binabasa ko siya paunti-unti. Pinabasa ko siya paminsan-minsan. Imagine yan, tapos pag nabasa ko na yan o hintinamad na ako, gagamitin ko na yan pantapal ng pera. Pang pantapal, ganito guys, oh. Yung pang bundle ng pera. Nag-aaksaya ako ng ganyan just for the knowledge, just for the information na makukuha ko. Isipin nyo yan, no? Nagnenegosyo ka na, nag-aaral ka pang mag-isa. Ganun po ang ginagawa ko. Kasi guys, hindi ko afford na magkamali nang napakalaki ang magiging dagok sa negosyo. Kaya po hanggat maaari, lahat ng bagay na dinidesisyonan ko, lagi kong iniisip, in the long run ba, in the long term, ang benefits nito ay makukuha ko? Lalabag ba ito sa batas? Napapaloob ba ito sa batas? Ano ang mga batas na nakapaloob dito? Something like that. Ganun po. Ganun yon, no? If you want, alam nyo, pag nagnanais kayong lumaki, nagnanais kayo na mag-expand, nagnanais kayo na lumaki ang empire nyo, lahat ng bagay, lalo na sa legalization, aaralin nyo, no? So, paano kung wala kang comprehensions? Paano kung hindi ka naman nakakaintindi ng mga ganyan? wala naman halos Tagalog na inilalabas na ng mga amendments and batas ang BIR, lahat naka-English, naka-English translations. So, ngayon, dyan papasok yung salitang sasabihin yung diskarte at saka pinag-aralan at comprehensions. So, mas lamang din talaga ang nakatapos ka at nakakaintindi ka ng mga bagay-bagay. Kasi, napakalaki ng maitutulong. Kaya po pinagpapasalamat ko na kahit ako ay sasabihin nilang tindera lang ang aking pinasok, ang aking kinareer, I'm so proud na negosyo ang pinasok ko. No, dahil ito na lang din kasi yung forte ko at gusto ko. I am so proud na ang pinagyayaman ko ay sarili ko at ang hindi ibang mga kumpanya na mayaman na, 'di ba? So, yan po ang gusto ko yung maintindihan nyo, mga kasari, no? So, sa channel ni Mami Park, marami kayong matututunan kasi marami tayong na-i-discuss na pag-uusapan, nagiging sharing. Hindi lamang mga kaartihan sa buhay. Okay? Ayan. So, this is Mami Park and this is Team Park saying, I am so proud that Tindera is my career, proud career, and fighting. Bye!